Hot. Hindi man kasing perfect itong tongkatsu mo, pero para sa iba or para sa mahal mo sa buhay is sobrang perfect yan kasi ginawa mo siya with love. Hi guys, so nag-iisip ako ng makakain ngayon tapos bigla ko naalala yung Tokyo. Nung college ako, madalas kaming mag-date ng girlfriend ko ngayon, yung asawa ko, sa Tokyo. So parang naisip ko lang na gumawa ng katsu nila. So parang madali lang eh. So nag-watch ako ng mga YouTube videos. Sobrang dali lang niyang gawin. So yun ang gagawin ko ngayon. Siguro magugustuhan din ng mga anak ko yun kasi parang fried na pork chops. So ang gagawin ko yung pork katsu ngayon. Yun ang video natin for today. Let's go. So bago pala muna ako magluto is naisip kong gumawa muna ng kape. So naalala ko meron pala kaming espresso machine na hindi ginagamit. So imbis na bumili ako sa Starbucks na kamahal-mahal is gagamitin ko na itong espresso namin. At least makatipid-tipid naman sa pagbili ng iced coffee na yan. So, kailangan ko muna ng kick to start my day para sa pagluto ng katsu. So, let's start the cooking. Bumili ako ng pork butt sa Asian store. So, pinakat ko na siya para parang pang pork chop size. So, ayun, parang ang daming taba. Ewan ko kung tama to, but hiwain natin sa gitna para marami tayong magawang katsu ngayon. So, inugasan na natin. Siguro hiwain ko muna kasi parang masyadong malaki yung yung karne. So madali lang naman to, hindi naman to masyadong complicated. Parang ang daming taba. Siguro hatiin lang natin sa gitna kasi masyado siyang malaki. Ano pala to? Pork butt. Pork butt. So pinahiwa ko na siya ng 1.5 inch. Yan, para madami. Yan. So hiwain lang natin sa gitna. So pag nahiwa niyo na, kailangan lang natin tong hindi ko lang ang term. Papaluin niyo lang ng etong martilyo, yung tawag dito. Basta yung martilyo na may mga tusok-tusok. Igaganyan niyo lang siya. Flat. Para sa siya. Juicy. Yan, para ma-flat lang siya, ganyan. See? Hindi ko alam kung bakit pinupukpok, pero hanapin nyo lang kung ano yung explanation yan. Maraming videos niyan. Basta gusto ko lang kumain ng katsu. So yan, ganyan na siya. Then set aside nyo lang. Dito na tayo sa, lalagyan na natin ng lasa, ang meat, bago natin lagyan ng mga crumbs na yan. So, eto napanood ko lang kay Ninong Rai. Pero magandang idea nga. So, meron siyang isang pan. Tapos nilagyan niya ng salt. Tapos nilagyan din niya ng pepper. Meron siyang garlic salt din. Which is ewan ko kung meron ako. Garlic powder pala. Pwede yan, garlic powder. Kasi meron na tayong salt. So, lagyan lang natin ng luma na to. So, lagyan natin ng garlic powder. Yung isang pan dito.
So nakita ko lang sa ginawa niya is nilagay lang niya yung isang meat sa one side na hindi ginagalaw. Push, push, push lang yan. Then, if i-flip lang sa kabilang side. So, yun. So, para hindi mo over-season yung mga parts. So, kung mayroong mga parts na wala, then, pwede mo nang mano-mano na lagyan ng season. So, yeah. Alright. So, doon naman tayo sa breading na. So, 3 parts ang ating breading. So, tamang-tama. Meron akong 3 container dito. So, dito yung flour natin. So, next natin is yung egg. So, nakita ko nilalagyan nila ng tubig. So, let's try 2 eggs. Hindi ko alam ang measurement. Dahil tinatansya ko lang. Dahil hindi naman ako chef. Ako si Jeff. So, 2 eggs. See? 2 eggs. Then, kailangan natin batihin. Then next natin is the breadcrumbs. Or sa amin yung Panko brand. Medyo natapon ng konti, but it's okay. So ito na yung season nyo na meat. So first, ilagay lang natin sa flour. So, kailangan covered siya. Yung halos buong meat ay nakita nyo na pulbusan ng harina. Then, egg. Egg siya, egg. Then, next natin is the breadcrumbs or Panko. So, ayan, pwede nyo nang tabunan. So, importante yung Panko, kailangan talagang covered yung meat natin. Kasi para makip yung juice ng meat pag pina-fry. So, kailangan talaga covered. Nakita ko ginawa ni Ninong Rai is binilik niya sa egg. Para talagang dumikit yung breadcrumbs dun sa meat. Tsaka maganda yung pagkaka-fry niya. Then set aside lang for a couple minutes para lang mag-sink in. So since meron na tayo, then ipa-fry na natin. So hintayin na lang natin na medyo uminit-init to. Kaso nga, sabi ko nga wala akong pang-check ng temp. So, tansya-tansyahin na lang natin. So, isang technique, kung wala kang pag-check ng temp, para malaman mo kung pwede na yung mantika, is wisikan mo ng tubig. Ayan, binisikan na ng tubig, wala pa. So, pag medyo Ayan, okay na yun. Wisikan ulit natin ng tubig. Ayan. So, yun, narinig nyo yun. Pag medyo pumuputok-putok na, pwede na siya. So, doon nyo malalaman kung wala kayong pang-check ng temperature, pag winisikan nyo ng tubig is nagpuputok-putok na siya. So, dahan-dahan lang po. Iiwan nyo siya ng mga 1 minute, between 30 seconds to 1 minute. Huwag nyo siyang ibibiling or i-move para kumapit pa yung mga Panko dun, or breadcrumbs dun sa meat. Let's see kung success nga itong ating ginawang
Katsu. Pork katsu. Pork tonkatsu. Pero medyo kulang yung mantika ko. Mukha namang maganda yung prito nito. So, we have to fry it with between 5 to 8 minutes hanggang sa maging golden brown. Hindi yung brown na brown yung parang sunog. So, pwede na siyang bilingin. Para hindi masunog yung kabila. So, just make sure you keep an eye on it para hindi siya magmukhang sunog. Basta golden brown. Alam niyo naman yung kulay ng pagka-brown niya. Yan, oh. Ang bango. Iba natin ulit for the other side again. Let's see. Ayan, oh. Ayan, oh. Alright. Hindi kompleto ang tongkatsu natin kung walang repolyo. So, tanggalin lang natin yung outer layer. So, hindi mo alam kung sino mga humawak niyan. Hatiin lang natin siya ng pino. Parang mali yung hiwa ko. So, hatiin lang natin siya ng pagkanipis-nipis. So, yun lang gagawin natin. Hiwain lang natin siya ng manipis. Ito ang ginagawa ko. So, yan. Ganyan lang. Pagka nipis-nipis na hiwa. Actually, makapal pa nga ito eh. But, hindi naman kikibuyan. Basta ganyan lang manipis. Para lang may partner ang ating tonkatsu. Ayan. Ito na po ang ating tonkatsu. Crunchiness. So, pwede na po natin siyang hiwain. Hiwain lang natin siya ng lengthwise, hindi crosswise. Yun, oh. Uwi. Ayan, oh. Juicy. Ito na yung ating repolyo at ang ating katsu. For the sauce, dahil tamad ako, ito yung sauce niya. Bumili na lang ako ng sauce. Hindi man kasing perfect itong tonkatsu mo, pero para sa iba or para sa mahal mo sa buhay is sobrang perfect yan kasi ginawa mo siya with love. Nats. So, yun ang importante. Pero baka naman siyang okay. For sure, magugustuhan niyo ng mga anak niyo. Ah, man. May mabuksan ito. Ito nga yun. Ito yun. Ito yung sauce nun. Ito yung sauce yun. Ito na yun. I'm too lazy to make the sauce. Pero meron naman nabibili na katsu sauce. So, ilagay na natin sa ating katsu. Ayun, oh. Lagay din natin yung repolyo. Ayan na siya. Woo! Of course, dahil Japanese food to, kailangan nating magkamay. Joke lang. Kailangan nating gumamit ng chopstick para swabe ang ating experience. So, try natin yung ating katsu. Ayan, oh. Ayan na yan yun eh. Suwabe to, suwabe. Ang sarap. Grabe, sarap.
Panalo to. Dahil Pilipino ako, kakainin ko to with rice. Anyways, thank you guys for watching. Maraming recipe sa online about how to make this tonkatsu. I just like to make this video and kung napakadaling gawin. Kaya kung wala kayong ulam, meron lang kayong pork chop, bumili lang kayo ng fangko or something. Then you can still make this. 15 minutes magagawa niyo to. Thank you guys for watching. Sana masarap din ang ulam niyo for today. I'll see you guys on my next video. Ayos!